Sa kasaysayan ng pelikula at musikang Pilipino, iilang pangalan ang nag-iwan ng tatak na kasing lalim ng kay Eduardo de Mesa Eigenman, ang ikonong kinilala ng isang buong henerasyon bilang si Eddie Mesa. Sa kanyang pag-usbong noong ginintuang panahon ng rock and roll, pinansagan siyang Elvis Presley of the Philippines, isang titulong kumatawan hindi lamang sa kanyang husay sa pag-awit at pagkilos, kundi maging sa kanyang angking karisma at malakas na dating sa madla, mula sa pagiging isang matinee idol na hinahangaan at isa sa mga pinakagwapong mukha sa industriya. Ang kanyang buhay ay naging isang masalimuot na salaysay ng tagumpay, pagsubok, pagbabago, at sa huli, pananampalataya. Ngayon, bilang isang retiradong aktor at mga awit, siya ay kinikilala rin bilang patriarka ng tanyag na angkan ng mga Eigenman sa Philippine showbiz, isang legasiyang nagpapatuloy sa mga sumunod na henerasyon. Mga unang taon at pagtuklas sa musika, isinilang si Eduardo de Mesa Eigenman noong ika-18 ng Pebrero, 1904 sa Maynila. May lahing Swiss-German ang kanyang ama na nagbigay sa kanya ng kakaibang pisikal na katangian na naging isa sa kanyang mga puhunan sa pagpasok sa mundo ng sining. Bata pa lamang ay kinakitaan na siya ng hilig sa musika. Sa kanyang pagbibinata, habang nag-aaral sa Arellano High School sa Pasay, ang kanyang mga pinakikinggan ay hindi pa ang mga mapanghimagsik na tunog ng rock and roll. Sa halip, ang kanyang mga idolo ay ang mga tanyag na crooner ng panahong iyon tulad ni na Mario Lanza, Jerry Vale, Vic Damone, at ang multi-talented na si Sammy Davis Jr. Ang kanilang mga awitin na nangangailangan ng kontroladong boses at malalim na emosyon ang humubog sa kanyang paunang estilo sa pag-awit. Wala pa sa kanyang kamalayan noon kung sino si Elvis Presley o ang paparating na revolusyon sa musika na dala nito. Ang kanyang unang pagsabak sa entablado ay naganap nang siya ay mag-audisyon para sa palatuntunan sa radyo na Oras ng Pananghalian sa DZMB. Dito, ang kanyang ipinakitang talento ay nakasentro sa estilo ng kanyang mga paboritong mga aawit. Inawit niya ang Six Bridges to Cross, isang awiting pinasikat ni Sammy Davis Jr. Matapos ang kanyang pagtatanghal, isang mahalagang payo ang ibinigay sa kanya ng isa sa mga miyembro ng kilalang grupong Donato Brothers. Subukan niyang kantahin ang mga awit ni Elvis Presley. Noong mga panahong iyon, ang pangalang Elvis ay bago pa lamang sa pandinig ng marami sa Pilipinas, at si Eddie ay walang ideya kung ano ang tunog o estilo ng musikang ito. Ngunit ang mungkahi ay nanatili sa kanyang isipan. Ang pagbabagong anyo, pagsilang ng Elvis Presley ng Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, isang awitin sa radyo ang tuluyang nagpabago sa direksyon ng kanyang karera. Narinig niya ang kantang I Don't Care If the Sun Don't Shine ni Elvis Presley. Ang kakaibang enerhiya, ang ritmo, at ang paraan ng pag-awit ni Presley ay agad na bumihag sa kanya. Pinakinggan niya itong mabuti, pinag-aralan ng bawat nota, at ang kakaibang estilo nito. Sa simula, nag-alinlangan siya kung kaya niyang tularan ang natatanging boses at presensya ng tinaguriang King of Rock and Roll. Ang tunay na pagbabago ay naganap ng maipalabas sa mga sinihan ang pelikula ni Elvis na Love Me Tender. Hindi ito pinalampas ni Eddie. Sa katunayan, 3 beses niyang pinanood ang pelikula. Doon niya nasaksihan ang kabuuang puwersa ni Elvis Presley bilang isang performer. Nakita niya kung paano napapaindak at napapasayaw ang mga manonood sa bawat pag-awit at pagkilos nito. Ang karisma ni Elvis ay hindi lamang naririnig, kundi nakikita at nararamdaman. Umuwi siyang may bagong determinasyon. Sa harap ng salamin, masusi niyang pinag-aralan ng bawat kilos, ang pagpadyak ng paa, ang pag-indayog ng balakang, at ang mapang-akit na ekspresyon ni Presley. Binago niya ang ayos ng kanyang buhok upang maging katulad
Nang sa kanyang idolo, nagsimulang mag-aral maggitara upang makumpleto ang imahe. Hindi ito simpleng panggagaya, kundi isang masusing pag-aaral sa sining ng pagtatanghal na naglalayong makuha ang esensya ng pagiging isang Elvis Presley. Nagsimula siyang sumali sa mga amateur singing contest tulad ng isang patimpalak sa luneta kung saan nakasabayan niya ang nooy sikat na ring Raycard duet. Sa mga unang sabak niya, hindi siya palaging nagwawagi, lalo na kapag kinakanta niya ang mga awitin ni Elvis. Ang rock and roll ay itinuturing na hindi pa pang-contest na material noong panahong iyon na mas pabor sa mga balada at kundiman. Gayunpaman, palagi siyang napapasama sa mga runner-up, isang patunay na napapansin na ang kanyang kakaibang talento. Sa mga panahong ito, ginagamit pa niya ang kanyang tunay na apelyidong Eigenman, ngunit iminungkahi ng kanyang mga pinsan na mahirap itong tandaan para sa publiko. Dahil dito, naisip niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina na Mesa na mas madaling bigkasin at alalahanin. Dito nabuo ang kanyang screen name na Eddie Mesa. Kalaunan, ang kanyang pagsisikap ay nagbunga nang manalo siya ng unang gantimpala sa isang mahalagang patimpalak. Pagsikat sa entablado at pelikula, ang tagumpay na ito ang nagbukas ng mga pinto para sa kanya. Muli siyang kinontak ng Donato Brothers at sila ay bumuo ng isang banda na tinawag na The Triflers. Nag-audition sila para kay Don Jose Zialcita, isang producer sa tanyag na Clover Theater. Sa una, hindi gaanong napansin si Eddie, ngunit nang magtanghal siya kasama ang kanyang banda, agad silang natanggap. Nagsimula silang mag-perform ng regular sa teatro, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang galing sa entablado. Nang magsarapan samantala ang Clover Theater at muling magbukas sa ilalim ng pamamahala ng yumaong German Kuya Germs Moreno, muling nabigyan ng pagkakataon ang The Triflers. Sila ay nag-audisyon sa ilalim ng direksyon ni Abraham Cruz, isang respetadong aktor at direktor mula sa Premier Productions. Habang nasa audition, pinakanta ni Cruz si Eddie ng isang awitin ni Elvis Presley. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, isang napakatalinong mungkahi ang binitiwan ni Cruz. Iminungkahi niya na sa kanilang pagpapakilala, ihiwalay ang pangalan ni Eddie sa banda upang bigyan ito ng higit na diin. Ang naging formal na introduksyon ay Eddie Mesa, the Elvis Presley of the Philippines, and the Triflers. Ang sandaling iyon ang formal na nagluklok sa kanya sa trono bilang lokal na hari ng rock and roll. Dito, na nagsimulang kumalat at tumatak sa isipan ng publiko ang bansag na Elvis Presley of the Philippines. Nang magkahiwalay sila ng The Triflers, nakasama naman siya sa ibang mga banda tulad ng The Saints Trio at The Modern Trio. Nakapag-perform din siya sa isa pang tanyag na entablado, ang Opera House Theater, kung saan nakasama niya ang mga bituin tulad ni Leti Cansanay at ang Raycard duet. Dito, mas malaki na ang kanyang kinikita kumpara noong siya ay nasa Clover Theater pa, noong 1957. Habang nagtatanghal sa Opera House, napansin siya ni Sidonia, Doña Adela Santiago, ang may-ari ng isa sa mga dambuhalang estudyo ng pelikula, ang Premier Productions. Nabigyan siya ng isang taong kontrata at ipinakilala sa pelikulang Shirley, My Darling, noong 1958. Sa parehong taon, ibinigay sa kanya ang kanyang unang bida na papel sa pelikulang Singing Idol. Matapos nito, sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula. Ilan sa mga ito ay ang Hawaiian Boy, 1959, kung saan nakasama niya ang isa pang sumisikat na bituin na si Fernando Poe Jr., Aawitan Kita, at Diez Isang Kanta. Ang kanyang kasikatan sa pelikula ay sumabay sa kanyang tagumpay sa musika na nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa pinakamalaking bituin ng kanyang henerasyon. Pag-ibig, pamilya, at mga pagsubok. Sa gitna ng kanyang sumisikat na karera, nakilala ni Eddie Mesa ang babaeng magiging kabiyak ng kanyang puso.
si Rosemary Gill. Una silang nagkita noong siya ay nasa DZRH pa. Ayon sa mga kwento, nahihiya pa siyang lapitan ito noon, kaya't hiningi na lamang niya ang litrato nito mula sa ina ni Rosemary. Muli silang nagtagpo ng pareho na silang nasa ilalim ng Premiere Productions. Nagkasama sila sa pelikula at doon nagsimula ang kanyang panliligaw. Noong 1961, sila ay nagpakasal. Biniyayaan sila ng 3 anak na lahat ay sumunod sa kanilang mga yapak sa industriya ng showbiz. Ang panganay ay si Michael Edward, ipinanganak noong 1960 na mas kilala bilang si Michael de Mesa. Ang pangalawa ay si Raphael John, na kinilala bilang si Mark Gill, at ang bunso ay si Evangeline Rose, na sumikat bilang si Cherie Gill, isa sa mga pinakamahuhusay at maraming nalalamang aktres sa bansa. Subalit, ang pagsikat ay may kaakibat na mga hamon na sumubok sa kanilang pagsasama. Ang mga problemang personal, kabilang na ang naiulat na drinking habits at pambababae ni Mesa, ay nagdulot ng lamat sa kanilang relasyon. Ang mga pagsubok na ito ay humantong sa kanilang paghihiwalay noong 1970, panibagong kabanata sa Amerika at pagbabalik loob matapos ang kanilang paghihiwalay. Nagtungo si Eddie sa Guam kung saan siya nanirahan sa loob ng 6 na buwan. Nang ideklara ang martial law sa Pilipinas noong 1972, lumipat naman siya sa Hawaii. Samantala, si Rosemary ay naiwan sa Pilipinas at nanatiling aktibo sa showbiz. Noong 1973, tuluyan nang nanirahan si Eddie sa San Francisco, California, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay bilang isang musikero. Sa Amerika, isang malapit na kaibigan, ang kapwa mang-aawit na si Bobby Lego, ang nagpakilala sa kanya sa kahalagahan ng Biblia. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng isang malalim na pagbabago sa kanyang buhay. Nagsimula siya sa isang masusing paghahanap ng espiritual na katotohanan. Sinisiyasat ang iba't ibang paniniwala at relihiyon. Subalit sa huli, ang mga aral ng pananampalatayang Kristiyano ang tunay na umantig sa kanyang puso. Noong 1977, tuluyan niyang niyakap ang pananampalataya at naging isang born-again Christian. Ang kanyang pagbabagong loob ay nagbunsod ng desisyong bumalik sa Maynila upang ibahagi ang ebanghelyo at magdaos ng mga Bible study. Sa kanyang pagbabalik, may mga alok na dumating para siya ay muling gumawa ng pelikula. Isang alok ang pagganap bilang ama ng isang bold star. Ngunit dahil sa kanyang bagong pananampalataya, tinanggihan niya ito. Mayroon ding nag-alok sa kanya ng isang pelikulang may temang relihiyoso. Ngunit ito man ay kanyang tinanggihan. Marahil dahil sa pagnanais na ihiwalay ang kanyang ministeryo sa komersyal na mundo ng showbiz. Nagdesisyon siyang tuluyan ng talikuran ng showbiz at ito ng kanyang buhay sa kanyang pananampalataya. Naging aktibong bahagi siya ng choir ng Fairview Baptist Church, kung saan ang kanyang talento sa pag-awit ay inialay niya sa ibang layunin. Pagbabalik sa Pilipinas at muling pagsasama, ang isa sa pinakamahalagang bunga ng kanyang pagbabagong buhay ay ang muling pagbubuklod ng kanyang pamilya. Noong 1986, matapos ang mahigit isang dekada ng pagkakahiwalay, sila ng kanyang asawang si Rosemary Gill ay muling nagkabalikan. Ang kanilang muling pagsasama ay naging simbolo ng pagpapatawad, paghilom, at pangalawang pagkakataon. Sa kasalukuyan, si Eddie Mesa ay mayroon ng mahigit sa 11 apo at karamihan sa kanila ay sumunod din sa yapak ng kanilang pamilya sa Philippine showbiz, kabilang sina Andy Eigenman, Sid Lucero, at Max Eigenman. Ang legasiya ng sining ng mga Eigenman ay patuloy na yumayabong. Ayon kay Eddie, ang tanging namimiss niya sa showbiz ay ang pakikipagkaibigan at samahan sa kanyang mga kasamang artista.
Hindi raw niya namimiss ang pag-awit sa komersyal na entablado dahil hindi naman siya tuluyang tumigil sa pagiging isang mga awit. Patuloy pa rin siyang nagtatanghal, ngunit sa ibang antas at para sa ibang manunood. Kumakanta siya sa mga choir, sa simbahan, sa mga auditorium, at sa iba't ibang pagtitipong relihiyoso. At paminsan-minsan, kapag hinihiling, kinakanta pa rin niya ang mga awitin ni Elvis Presley na naging dahilan ng kanyang pagsikat. Ang kanyang buhay ngayon ay simple na isang bagay na mas gusto niya dahil ito ay tahimik at masaya, lalo na't kasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Inamin niya na marami siyang naging relasyon sa kahabaan ng kanyang buhay at karera. Ngunit ayon sa kanya, si Rosemary lamang ang kanyang tunay na minahal. Nakita niya ang mga pagkakamaling nagawa noong kanyang kabataan at pinilit niyang ituwid ang kanyang landas sa tulong ng kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Ang kwento ni Eddie Mesa ay higit pa sa pagiging isang bituin. Ito ay isang salaysay ng isang taong nakamit ang tuktok ng tagumpay, naligaw ng landas, at sa huli ay natagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay sa pananampalataya at pamilya. Mula sa entablado ng Clover Theater hanggang sa pulpito ng simbahan, ang kanyang boses ay patuloy na umaantig, hindi na lamang para magbigay aliw, kundi para magbigay inspirasyon. Ang kanyang mga naiambag sa mundo ng pelikula at musika ng Pilipinas ay hindi matatawaran, at ang kanyang paglalakbay ay mananatiling isang makapangyarihang testamento sa kapangyarihan ng pagbabago.